Pinag-aaralan po natin sa ating pong Sunday School, pinag-aaralan natin yung buhay ni Pablo. And nasa bahagi na tayo ng pag-aaral doon sa kanyang ikalawang paglalakbay niya, kasama niya si Silas. Doon po sa inyo pong mga blue notebook, kunin niyo po muli yung inyong mga blue notebook. Magkaroon lang tayo ng review. Doon po sa Life of Paul, doon po sa timeline, ito pong chart na nandito sa, buksan nyo yung inyong pong mga notebook doon sa timeline ng buhay ni Pablo. Mapapansin nyo po yung color green na bar, which is naka-indicate po dyan yung 4 years span ng second missionary journey ni Pablo. So mapapansin niyo around 16 years bago siya mamatay, bago siya i-martyrdom sa Rome, yung pinag-uusapan natin na kanyang paglalakbay. So, nakita natin dito sa chart, merong around 28 years na buhay si Pablo bago siya masave. After niya masave, meron siyang in-spend na 14 years sa early ministry niya. At sa kanyang early ministry, alam natin na nakapokus yung kanyang buhay, establishing the churches in Cilicia and Syria. Yun yung color orange na bar. And pagkatapos ng early ministry niya, nag-start siya ng first missionary journey, yung color yellow na bar, which is nakapokus yung kanyang ministry sa region of Galatia. So early ministry, Cilicia and Syria, but first missionary journey, nakapokus siya sa Galatia. Ano yung mga syudad sa Galatia? Yung Antioch, Pisidia, Iconium, Lystra, Derbe, at yun ang mga churches na na-establish niya, yung mga lugar kung saan siya nakapag-establish ng churches. And pagkatapos noon, yung color green na bar, which is span 4 years, ito yung second missionary journey na ating pong pinag-aaralan. And then dun po sa map number 120, i-turn niyo po yung mga blue notebook sa map number 120. Ito po yung overview ng second missionary journey. By the way, saang church member si Paul nung mga panahon ito? Saang church? Saan siya member ng church? Sino nag-send sa kanya? Anong church? No, not Jerusalem. Church at Antioch. So, kaya mapapansin nyo, yung second missionary journey, nag-start siya sa Antioch in Syria, dun sa right part of the map. And then, they traveled, si Paul and Silas, nag-travel sila sa Cilicia and Syria, strengthening the churches, ng mga churches na nadon, which is, alam natin, they were established during the early ministry ni Paul. At pagkatapos noon, they went to Galatia, strengthening the churches para ibalita yung decree ng Jerusalem regarding sa Judaic heresy. At doon, alam natin na they intended to go to Asia and Bithynia. But the Holy Spirit forbidden them. Pinawalan sila ng Banal na Espiritu. So, binawalan sila ng Banal na Espiritu at alam natin na nilid sila ng Banal na Espiritu papuntang Macedonia. At first city na kanilang binisita sa Macedonia ay yung siyudad ng Philippi. Alam natin na, naalala natin na si Lydia yung unang convert sa Philippi at si Lydia din yung ginamit ng Panginoon in order na ma-establish yung church. Actually, sa bahay ni Lydia ang church sa Philippi. At alam natin yung pangyayari doon, yung damsel na kinas yung spirit of divination na nagresulta ito sa persecution ni Paul and Silas at nakulong sila. And then yung Philippian jailer ay nasave at yung kanyang tahanan. At doon, dahil sa persecution at kaguluhan ng mga tao, kina Paul and Silas, pinagdesisyonan ni Paul and Silas na umalis ng Philippi. And they travel, ito po yung Philippi, dun sa map, dun sa Macedonia, yung unang syudad na pinuntahan nila sa Macedonia. They went to Thessalonica and Berea. Dun po sa map ninyo, nakikita niyo po ba yung Thessalonica? Medyo maliit lang siya. Pero dun po sa pagkatapos po ng Philippi, going to the left, after Apollonia, yung syudad po ng Thessalonica. So, nasa coast po siya ng Aegean Sea. Nasa seaport, malapit sa seaport ang Thessalonica. And pagkatapos ng Thessalonica, Berea. At yun po yung dalawang syudad
na ating pong pag-aaralan today. So, that's the background ng ating pag-aaral. Go over in Acts 17. In Acts 17, so dito po, si Luke ang nagsulat at ni-record ni Luke dito yung mga nangyari sa kanilang second missionary journey. And by the way, si Luke and si Timothy po, hindi po nila kasama dito. Naiwan po sa Philippi si Luke and Timothy nung mga panahon ito. But in Acts 17, makikita niyo po dito yung ministry po nila sa Thessalonica. Now, ang Thessalonica po, ito po ay prominent city in Macedonia or in modern day Greece. Dahil po sa kanyang lokasyon, ito po ay mayroong seaports na nakadikit sa Aegean Sea, at ito po ang principal stop on the Egnatian Way or major Roman road. Kaya nga po dahil ito ay nasa daanan ng trading route, ang Thessalonica po ay kilala din na mayamang bansa, ang mayamang syudad katulad ng Philippi. Dito, yung population ng Thessalonica ay halo siya ng Roman, Greek, and Jewish population. So that Thessalonica. Now, basahin po natin ang verse 1 to 3. Who would like to read po? Per Acts 17, verse 1 to 3. Yes, Mikey. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, went unto them the 3 Sabbath days, reasoned with them out of the Scriptures, opening the alleging the Christ mostly have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you in Christ. Okay, so dito, mapapansin po ninyo, Paul and Silas travel. Mapapansin nyo, yung according kay Luke, they. Dahil po yung mga panahon ito, si Luke and Timothy na iwan po sa Philippi. At dito, sabi ni Luke, Paul and Silas traveled to Amphipolis and Apollonia, and they arrived in Thessalonica, kung saan merong Jewish synagogue. Now, ang question, kung ang syudad ng Thessalonica ay merong Jewish synagogue or may synagogue, anong ini-indicate dito? What it indicates kung merong synagogue sa isang bayan? Merong community ng mga Hudyo doon. At doon, mapapansin nyo, sabi dito si Paul, align pa rin sa kanyang way ng evangelism. Lagi siyang pumupunta muna sa kanyang mga kababayan. Kaya dito, si Paul ay pumunta sa synagogue, at sa loob ng 3 Sabat, sa loob ng 3 Sabado, nakireason si Pablo sa mga tao from the Scripture. Paul reasoned with the people from the Scripture. Meaning, nagpaliwanag or nag-argumento si Pablo sa mga Hudyo ito mula sa Old Testament. At dito, in-explain ni Pablo at pinatunayan niya sa loob ng 3 Sabado, sa loob ng 3 Sabat, arguing with these Jewish people, he explained and proves that the Messiah had to suffer and rise from the dead, and proclaiming that Jesus is that Messiah. So dito, imagine niyo si Pablo, sa loob ng 3 Sabat, nasa synagogue siya, at ang main focus niya doon ay upang patunayan na ang Messiah ay magsasuffer. At ang Messiah na tinutukoy niya dito ay babangon muli. At pinatunayan dito ni Pablo using the Scripture, imagine niyo, using the Old Testament, that this Messiah is the Lord Jesus Christ. So, now ang question, mga mananampalataya, ikaw ba ay merong kakayanan right now to use the Old Testament to prove that Jesus Christ is the Messiah? Kaya mo bang buksan ang Old Testament? Yes, madali. We can use the New Testament, buksan lang natin yung Gospel. Pero dito, nung mga panahon ito, si Pablo, ginamit niya ang Old Testament upang to reason with this Jewish community na patunayan na ang Messiah ay magsasuffer. Actually, sa mga Hudyo, hindi nila alam na ang Messiah nila ay magsasuffer. They reject Isaiah 53 kung saan nagpapakita ng clear picture that the Messiah would suffer.
Pero dito, pinakita ni Pablo na he explained at proves na ang Messiah ay magsasuffer at hindi lamang doon. Magsasuffer at mabubuhay na muli and rise again. At pinuroklaman niya dito na yung Messiah na tinutukoy niya dito ay ang ating Panginoong Kristo. So what a knowledge ang meron si Pablo sa Old Testament. He is well alam niya kung paano gamitin ang Old Testament to present the Lord Jesus Christ sa mga Hudyong ito. At dahil doon, makita natin dito ano yung naging reaction ng mga tao. There are two kinds of reaction ang mga taga-Thessalonica. Verse 4 and 5. Who would like to read po? Verse 4 and 5. Acts 17. Yes, Attila. Acts 17 verses 4 and 5. And some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few. But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain wicked fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people. Okay, thank you po, Atelot. So dito, it is actually the same pattern ang makikita po ninyo sa Thessalonica. Pagkatapos mangaral ni Pablo, meron laging dalawang reaksyon ang mga tao. Una, yung verse 4, may mga Hudyo na na-persuade at sinamahan nila si Paul and Silas. Kasama noon yung mga ilang Hudyo doon, kasama doon yung maraming devout Greeks and quite a few chief women ng siyudad ng Thessalonica. At yun yung naging material ng unang church at Thessalonica. Yun yung mga unang church member ng Thessalonica sa bahay ni Jason. We're going to see that later. Pero dito, kahit may mga Hudyo, may mga Greek, may mga Gentile, at may mga chief women na na-save at naniwala sa preaching ni Pablo, they believe on the Lord Jesus Christ, that He is the Messiah in the Old Testament. Dito, may mga tao din na may mga Hudyo na nainggit at gumawa ng mob o ng grupo ng mga tao in order mag-start ng riot to persecute itong si Paul and Silas. Makikita natin yan sa verse 5. Yung mga Hudyo na hindi nanampalataya, na they were moved with envy, at they took certain lewd fellow of the baser sort and gathered a company. Bumuo sila ng grupo upang sugudin yung church sa bahay ni Jason. At dito, makikita natin ang ginawa nila sa church na nakalocate sa bahay ni Jason. Verse 6 to 9. Who would like to? Sino po ang nakakita? Yes, Magis. Yes, Acts 17, 6 to 9. And when they found them not, they drew Jason and certain brethren to the rulers of the city, crying that after the Lord has heard our planted also whom Jason had deceived, and this all contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another being, one Jesus, and they troubled the people and the rulers of the city. When they heard these things, and when they had taken security of Jason and of the others, they let them go. So thank you, Mabis. So dito, ang ginawa ng mga persecutor, yung mga hindi nanampalataya, yung mga Hudyo, sumugod sila sa church ng Thessalonica na nakalocate sa bahay ni Jason. Paano natin masasabi na yun ay church? Anong ginagawa ng mga brethren sa bahay ni Jason? Mapapansin nyo in verse 6, nung sumugod yung mob sa bahay ni Jason, the brethren are in Jason's house. Now, ang tanong, ano kaya ang ginagawa ng mga brethren sa bahay ni Jason? So this verse number 6, is a proof na ito yung church at Thessalonica, the local church in Thessalonica. Kasi, bakit yung mga brethren ay nasa bahay ni Jason? Anong ginagawa nila? Ano yun? Nagkakape lang sila doon? So no, ito ang proof na yung assembly of the believers, of baptized believers sa Thessalonica. At yung ginawa ng mob, sinugod nila yon, yung bahay ni Jason, at dito hindi nila nakita si Paul and Silas.
hinahanap nila si Paul and Silas. Pumasok sila sa church na nakalocate sa bahay ni Jason upang hanapin si Paul and Silas to bring them out to the crowd. At hindi nila nakita si Paul and Silas, kaya ang ginawa nila, they dragged Jason and other believers before the city rulers. Dahil hindi nila makita yung missionary nila, ang ginawa ng mga tao, kinuha na lamang yung may-ari ng bahay, si Jason, at yung mga mananampalataya, at dinala at hinarap sila sa mga rulers ng syudad nila. At dito, inakusahan ng mga taong ito na itong mga taong ito, yung mga mananampalatayang ito na nag-gather sa pangalan ni Jesus Christ, they are causing trouble all over the world. At sabi doon, they have turned the world upside down and come hither also. Yung dinidisturb nila, naggagawa sila ng trouble sa buong mundo, at itong mga taong ito ngayon ay nasa bayan natin. Yun yung accusation ng mga tao ito sa mga mananampalataya in Thessalonica. At dito mapapansin natin, nagbigay din sila ng akusasyon na defying yung verse number 7, whom Jason had received, and this all do contrary to the decrees of the emperor or Caesar, saying that there's another king, one Jesus. So yung accusation nila, hindi lamang ginugulo nila ang buong mundo at nadito ngayon sila. Accusation din nila sa mga believers na nasa Thessalonica, itong mga tao ito, binabiolate nila yung decree ng ating emperor. By the way, yung word na Caesar, yan ay title ng emperor. So, at dito, sabi nila, nagsasabi sila na merong ibang hari bukod kay emperor, kay Caesar. At dito, sino yung hari ngayon? Kundi si Jesus Christ. At dahil doon, yung mga officials, yung mga rulers, ay na-disturb sa mga akusasyong ito. At ang ginawa na lang nila, they make Jason and other believers give security before releasing them. So nagbigay na lamang ng piyansa sina Jason. So sabi ng mga rulers, sige, hindi namin kayo kukulong. Magbigay na lang kayo ng security or yung piyansa or bond upang mapalaya kayo, at ganun ang nangyari doon. So dito, mapapansin natin dito, pagkatapos noon, mapapansin natin dito from verse number 6 to 9, yung persecution ng mga tao sa church. Persecution ng mga tao sa church. At dahil dun sa persecution, in verse 10, mapapansin nyo, and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. So dahil sa persecution, itong church at Thessalonica nag-advise, Paul, Silas, matindi na yung galit ng mga tao sa atin, sa inyong dalawa. Kaya we advise na umalis na lamang kayo dito at pumunta kayo sa panibagong syudad, which is sa Berea. And that's the history ng church at Thessalonica. Kung mapapansin natin dito, napakaikli ng account ni Luke sa church at Thessalonica. Pero guess what? Why the church at Thessalonica is important for us today? Bakit mahalaga na malaman natin yung history ng church sa Thessalonica upang maging applicable sa atin? Bakit mahalaga? Bakit mahalaga yung church at Thessalonica na malaman natin? Ang question is, bakit mahalaga na malaman natin yung mga bagay na to? Sa tingin niyo po? Any idea? Because there are two books in the New Testament which were written for these people. Na kung hindi natin alam, pakinggan niyo po ito, kung hindi natin alam yung context ng yung mga bagay na nangyari sa Thessalonica, we will not be able to properly interpret or understand 1 Thessalonians and 2 Thessalonians. Dahil yung 1 and 2 Thessalonians, right after umalis po si Paul, yun po ay sinulat kagad ni Paul. Actually, nung nasa Corinth si Paul, sinulat niya na yung 1 Thessalonians. At pagkatapos noon, nabalitaan, bumalik yung balita, sinulat niya din immediately yung 2 Thessalonians. So, now ang tanong,
yung sagot sa tanong natin na bakit mahalaga na malaman natin yung mga pangyayari ito sa Thessalonica. Because two books of the New Testament, two books of the Bible are designated to these people. At kung tayo, Bible believers or Bible student, kailangan nating malaman yung mga bagay nito to properly have a context whenever we read 1 and 2 Thessalonians. So kung titingnan niyo po, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa 1 Thessalonians. In 1 Thessalonians, right after umalis si Pablo, wala pa sigurong ilang buwan, sinulat niya na yung 1 Thessalonians. So imagine niyo, bagong-bagong simbahan, nasa church ni Jason, maliit batang simbahan, pero dahil sa persecution, umalis si Paul and Silas. Ngayon, sumulat si Pablo sa mga taong ito. Probably months after iniwan ni Pablo yung church at Thessalonica. Mababansin nyo in verse 5 of chapter 1 kung paano dinescribe ni Paul itong mga mananampalataya in Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 to 8. Sabi dito, for our gospel, referring kay Paul and Silas' gospel, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction. So hinighlight dito ni Pablo yung affliction na naranasan ng church at Thessalonica, believing the Lord Jesus Christ. Paano natin nakita yun? Kung paano sinugod ng mga kababayan nila, yung church nila. At ang sabi pa dito ni Paul, with joy of the Holy Ghost, verse 7, so that, dahil sa inyong pagtanggap at pag-receive sa word, in affliction, verse 7, so that ye were ensample to all that believe in Macedonia, sa buong probinsya ng Macedonia, and even in Achaia. Verse 8, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. Ang sabi dito ni Pablo, yung inyong pananampalataya ay broadcast sa buong probinsya ng Macedonia and Achaia at sa buong mundo. Na kahit kami, hindi na namin kailangang sabihin yung inyong pananampalataya dahil alam nila at nabalitaan nila yung inyong pananampalataya. At sabi pa dito, verse 9, for they themselves show us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. So dito mapapansin natin, hindi binanggit ni Luke, pero binanggit ni Paul kung paano ni-reject at tinalikuran ng mga taga-Thessalonica yung pananambahan nila sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang bayan. Paano nila they turned to God from idols. Dati, yung mga Diyos-Diyosan ng Greek at Romans ang kanilang sinasamba. Pero right now, they turned their back from idols to serve the living and true God. So that's their testimony. Kaya dito, mapapansin nyo, yan ang description ni Paul sa mga mananampalataya in Thessalonica. Now, ang 1 Thessalonians po ay sinulat ni Pablo in order to deal yung problem na nangyari sa Thessalonica right after umalis si Pablo. Marami pong problema. Una pong problema, yung pong mga mananampalataya in Thessalonica, sila po ay na-confuse sa eschatology na tinuro sa kanila ni Pablo. Imagine niyo, batang simbahan, tinuro na po ni Pablo sa kanila ang prophecy of the end times. Yung mga pangyayari na mangyayari sa hinaharap. Binanggit na ni Pablo yung mga bagay niyon. Imagine niyo, batang simbahan, ang preaching ni Pablo, probably ang Sunday school ni na Pablo, ay about the future, about the return of the Messiah, about the return of Christ. At dito, nagkaroon sila ng confusion. Dito, yung mga taga-Thessalonica, nag-worry sila, probably influence ng false teacher na nagpunta sa kanila. They were worried na yung kanilang mga mahal sa buhay na namatay ay hindi mabubuhay at mapapasama sa resurrection. Yan ang main error na dinil ni Pablo sa 1 Thessalonians. One of the things that Paul dealt in 1 Thessalonians is the issue that this believer in Thessalonica, they are worried and they're sad na yung mga mahal nila sa buhay na namatay na ay hindi mabubuhay namang muli.
Mapapansin nyo in 1 Thessalonians chapter 4, binanggit dito ni Pablo, in verse 13 to 18, sabi dito ni Pablo, "But I would not have you to be ignorant, brethren." So dito mapapansin nyo, Paul doesn't want the church believers in Thessalonica to be ignorant about the future. To be ignorant in the future, meaning ayaw ni Pablo na yung mga mananampalataya sa Thessalonica ay maging ignorante sa mga mangyayari sa hinaharap. Ganang ka-strong si Pablo. Now, ang question, Christian, ikaw ba, alam mo ba ang mga mangyayari in the future according sa Bible? Ano yung mga mangyayari during the tribulation? Ano yung mga mangyayari sa pagdating ni Jesus Christ to establish the kingdom? Sabi ni Paul, "I don't want you to be ignorant, brethren." How strong word ang ginamit dito ni Paul. Concerning them, sabi dito ni Paul, "Brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as other which had no hope." So dito, sabi ni Pablo, huwag kayong malungkot, huwag kayong maging ignorante sa mga taong asleep. Yung asleep, dito na tinutukoy yung mga patay. Dahil itong mga taga-Thessalonica, they are worried at malungkot sila na yung kanilang mga mahal sa buhay na namatay ay hindi mapapasama sa resurrection. Kaya sabi ni Paul in verse 14, "For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him." Kung kayo ay naniniwala na si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay, yung mga taong na kay Kristo, mga mananampalatayang patay na din, ay kapwa din silang mabubuhay kasama niya. Verse 15, "For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." Yung mga patay kay Kristo, na kanilang kinalulungkutan na hindi mapapasama sa resurrection, sabi ni Paul, "The dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together," that's rapture, "with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Verse 18, "Wherefore, brethren, comfort one another with this word." So dito, sa kanyang unang sulat, bahagi ng content ng first letter ni Pablo ay yung pag-correct sa kanilang eschatology doctrine. Yung mga, of course, pag binasa niyo po ang 1 Thessalonians, mapapansin niyo kung paano tinuro ni Pablo ang future event sa mga taga-Thessalonica. Pero meron siyang ginawang correction. Sabi ni Paul, yung kinalulungkutan niyo ng mga patay kay Kristo, akala niyo hindi mapapasama sa resurrection? No. Kasama sila mabubuhay namang muli sa pagdating ng ating Panginoong Kristo sa rapture. So that's one thing na binanggit dito ni Pablo. Also, ang 1 Thessalonians din, dito, pagkaalis ni Pablo ng Thessalonica, alam nyo, may mga taong sinaraan kagad si Pablo. Ang ginawa nila, sinasabi nila na itong si Pablo, na taga Sicilia, taga Tarsus, na pumunta sa inyo, alam nyo ba, piniparahan lang kayo niyan. At ganun yung mindset ng mga tao, ganun yung accusation ng mga tao kay Pablo after Paul left Thessalonica. Imagine niyo, yung may ilang tao sa Thessalonica na ang sabi, kaya lang yan ang nangangaral ng ebanghelyo dahil namemera lang yan si Pablo. May mga flattering words yan na ginamit sa inyo para kayo sut at hututan, kuhanan ng pera. At dito sa 1 Thessalonians, Paul defended himself. No. Mapapansin nyo in chapter 2. Ito po, basahin natin. Chapter 2, 1-10. Tingnan nyo, paano dinefend ni Pablo ang kanyang sarili sa mga accusation na napakinggan niya right after he left Thessalonica. Verse 1 of chapter 2, "For yourself, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain." Mga mananampalataya, alam nyo kung paano kami naglingkod sa inyo. At ito'y hindi walang kabuluhan. Verse 2, "But even after we had suffered before and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. For our exhortation was not deceit, nor uncleanness, nor in guile,
Katulad ng inaakusa sa kanila ng mga tao. Yung aming pangangaral, hindi ito pandadaya. Hindi ito walang kabuluhan o karumihan. Verse 4, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God which trieth our heart. Dahil yung accusation ng mga tao kay Pablo ay pinupuri lang niya ang mga tao para magkapera siya. Pero sabi ni Pablo, no, we don't please men. Verse 5, for neither at any time use we flattering word. Hindi kami gumamit ng mga flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness. God is witness. Alam ng Diyos na hindi kami nagbigay ng mga flattering words ng mga salita para maging cloak or cloak of covetousness. Verse 6, nor of men sought we glory. Hindi kami humanap at humingi ng pagpupuri ng tao. Neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostle of Christ. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So, pag binasa niyo, verse number 9, tingnan niyo po yung verse number 9. For ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you. We preach unto you the gospel of God. Sabi ni Pablo, alam nyo, nung kami na dyan ni Silas, hindi kami tumigil sa pagtatrabaho kasi ayaw namin maging chargeable unto you. Anong ibig sabihin nito? Hindi siya humihingi ng pera o ng support sa mga church, sa mga members ng Thessalonica. Remember in Philippians chapter 4, sinong sumusuporta kay Pablo? When Paul was in Thessalonica, go over in Philippians 4:16. Sabi doon, Philippians 4:16, for even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity. Yung church at Philippi na una niyang pinuntahan sa Macedonia, yung church sa Philippi ang nag-send ng support ng mga pangangailangan ni Pablo. At ang sabi dito ni Pablo sa 1 Thessalonians 2, alam niyo mga mananampalataya, kung paano kami nagle-labor ni Silas night and day. Ibig sabihin, kahit gabi, nagtatrabaho kami. Ano yung trabaho dito na tinutukoy? Yung physical na trabaho para magkaroon sila ng pangangailangan nila. Upang hindi kami maging chargeable unto you. Ngayon, pagkaalis namin, inaakusahan nyo kami na kami ay namemera lamang, kaya kami pumunta dyan. Kami gumagamit ng mga mabubulaklak na pananalita upang makonbinsi kayo. So, ito yung defend ni Pablo sa 1 Thessalonians. Right after umalis siya, merong naging problem sa doctrine of eschatology, at pagkatapos din nung pag-alis niya, may mga accusation na ibinato kay Pablo. Kaya dito sa 1 Thessalonians, pansinin niyo dito, Paul defended himself. No, hindi kami ganan. Hindi ganan yung aming pangangaral. So that's the content of 1 Thessalonians. Now, ang 2 Thessalonians po, right after masulat ang 1 Thessalonians, sinulat din niya immediately yung 2 Thessalonians. Dahil pinadala niya yung sulat from Corinth to Thessalonica, at then nagkaroon ng sagot yung mga mananampalataya sa Thessalonica, pinadala nila sa Corinth. And dito, meron uling kinalarify si Pablo with regards sa eschatology sa 2 Thessalonians. Ano yung problem sa teaching ng 2 Thessalonians? Meron pong mga false teacher in Thessalonica na nagsasabi na, alam nyo, mga mananampalataya in Thessalonica, kayo, makinig muna, Vince, makinig. Alam nyo mga mananampalataya in Thessalonica, this is the false teaching sa Thessalonica. Kaya kayo naghihirap kasi alam nyo, nasa tribulation na kayo. Yung suffering na nararanasan nyo sa mga kababayan nyo, alam nyo, kayo ay pumasok na sa the day of the Lord, sa tribulation. At yan yung false teaching na nasa Thessalonica. Kaya si Paul, after hearing that, sinulat niya ang 2 Thessalonians. Mapapansin nyo in 2 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 3. Pansinin nyo to. Dahil merong mga perjury na ginawa. Now we beseech you, chapter 2, verse 1 of 2 Thessalonians, chapter 2, verse 1, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto you,
that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit nor by word, nor by letter as from us, as the day of the Lord is at hand. So ang ginagawa ng mga false teacher, sumusulat sila ng sulat, at yun ay sinasabi nila galing kay Pablo, pero ito'y perjury lamang. May mga nagpupunta sa kanila, may mga sulat na dumadating na akala nila galing kay Pablo, but in reality, perjury lang yung letter na yun. Ano yung sinasabi ng mga false teacher dito? Thessalonians, nasa tribulation na kayo. Nasa the day of the Lord na kayo. Yung suffering na nararanasan ninyo ngayon, yan ay dahil nasa tribulation na kayo. Kaya sabi dito ni Pablo, verse 2, that ye be not soon shaken in mind or be troubled. Verse 3, let no man deceive you by any means, for the day shall not come, except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition. So dito in-explain ni Pablo, don't be worried, don't be shaken. Don't be shaken in mind, dahil hindi pa mangyayari yung tribulation kung hindi pa dadating si Antichrist. Kung hindi pa dadating si Antichrist. So dito in-explain ni Pablo sa chapter 2, sino yung man of sin? Sino yung Antichrist na ito na tinutukoy? So dito, nilarify ni Paul sa 2 Thessalonians na, no, wala pa kayo sa tribulation. Hindi nyo pa nararanasan yung the day of the Lord. Hindi nyo pa nararanasan yun. Dahil kung hindi mangyayari yun unless merong falling away first na mangyayari at yung man of sin, which is the Antichrist, the son of perdition, ay may hahayag. So, dito kunilarify ni Pablo yung error na yan about eschatology, about the rapture. At mapapansin nyo din, very interesting, sa 2 Thessalonians chapter 3, dito dinefend uli ni Pablo yung kanyang sarili na hindi kami namemera. Yung napapakinggan ninyo na kaya kami nagpunta dyan ay para lamang sa pera, hindi yan totoo. Papapansin nyo yan sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 muna, verse 6, chapter 3, verse 6. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourself from every brother that walketh disorderly and not after the tradition which he received of us. Yung mga mananampalataya na hindi lumalakad ng ayon sa aming pinangaral, huwag niyo silang samahan. Separation against the brethren, from the brethren. Verse 7, for yourself know how ye ought to follow us, for we behave not ourselves disorderly among you. Verse 8, neither we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail night and day, that we may not be chargeable to any of you. Mga kapatid, alam nyo na hindi kami kumain ng inyong pagkain, kundi nagtrabaho kami upang hindi kami maging chargeable unto you. Verse 9, anong reason dito? Not because we have not power. Ang sabi dito ni Pablo, hindi dahil wala kaming authority. And by the way, according sa Bible, according sa Scripture, ang taong naglilingkod ay worthy of its reward. Ibig sabihin, yung taong nagmi-minister ay nararapat siyang makatanggap ng reward. Pero sabi ni Pablo, hindi namin kinukuha yung pagkain, yung support from you dahil wala kaming authority or power, but to make ourselves an example unto you to follow us. Kaya namin ginagawa na hindi namin kinukuha yung support from you ay hindi dahil wala kaming authority na kunin yan. Dahil according sa turo ni Jesus Christ, according sa turo ng Old Testament, yung mga naglilingkod sa Panginoon ay dapat lamang suportahan ng kanilang pinaglilingkuran. That's clear scripture. Pero sabi ni Pablo, hindi namin kinukuha yan dahil alam namin, dahil gusto namin maging ehemplo sa inyo. Anong sabi dito ni Pablo? Verse 10, for even when we were with you, this we command, that if any would not work, neither should he eat. So principle ng pagtsatsaga, kung sino man ang hindi magtatrabaho, hindi dapat pakainin. That's a clear principle ng salita ng Panginoon sa katamaran. Kung ang tao ay ayaw magtrabaho, nararapat siyang huwag kumain. So that's a principle that we can apply in our life. Kapag ka ang tao ay nakikita mong hindi nagtatrabaho, nararapat lamang siyang hindi kumain. Verse 11, for we hear that there are some which walk among you disorderly,
working not at all, but are busybodies. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat with their own bread. So mapapansin nyo dito, paano kinorek din ni Pablo yung laziness ng ibang brethren. And that's 1 and 2 Thessalonians. So, kung yung church na nagsimula sa Jason's house, ito ngayon ang kinuusap ni Pablo sa 1 and 2 Thessalonians. Ano yung mga issues na dinil ni Pablo? Eschatology, yung accusation kay Pablo. Actually, meron pang fornication sa Thessalonica na mapapansin nyo if you read 1 and 2 Thessalonians, may mga mananampalatayang nagkakasala in fornication. So Paul corrected that as well. And that's the background of 1 and 2 Thessalonians. And balikan po natin ang Acts 17. So that's the time Paul spent in Thessalonica. Now, panibagong syudad. Tingnan natin po ito ng mabilis. Basahin po natin ang verse 10 and 12 hanggang 12 ng Acts 17. Acts 17, verse 10 to 12. Sino po ang gusto magbasa? Yes, Chan. Acts 17, 10 to 12. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who coming thither went into the synagogue of the Jews. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so. Therefore many of them believed, also honorable women which were Greeks, and of men not of Jews. So, thank you, Cham. So dito, pagkatapos nilang takasan yung persecution sa Thessalonica, dumating si Paul and Silas sa Berea, at dito, upon arrival, they go to the Jewish synagogue. So what it indicates is meron din community ng mga Hudyo sa Berea. At dito, yung mga Berean Jews, yung mga Hudyo sa Berea, dinescribe sila ni Luke na they are more noble than those in Thessalonica. Mas noble. Now, anong ibig sabihin nito? Mas dakila in some way itong mga taga-Berea. Bakit sila tinawag ng more noble? Because they received the message of Paul with all readiness of mind. Readiness of mind. Nung pinangaral sa kanila ang salita ng Panginoon, they received the words with the readiness of mind. Ano pa? And they searched the scriptures daily, referring to sa Old Testament. Sinaliksik nila ang Old Testament upang patunayan. Ito bang sinasabi ni Paul, ito bang sinasabi ni missionary Paul ay according sa Old Testament? At by the way, yung panahon po ng panahon dito ni Pablo, yung Old Testament po, wala pang chapter and verse division. So kung halimbawa, hanapin nyo yung Psalm 23. Yung scroll ay bubuksan nyo, hanapin nyo. Saan ba dito yung Psalm 23? Dahil wala pang chapter and verse division ng panahon yun. Kaya ang ginagawa ng mga taga-Berea, hinahanap nila, yung bang sinabi ni Paul sa synagogue ay nasa Old Testament talaga? Probably binubuksan nila yung maraming scroll. They search the scripture daily. At pagkatapos nito, many of them believed, including yung mga honorable Greek women and many Greek men. Verse 13 and 14. Sino po ang gusto magbasa? Verse 13 and 14. Yes, Atilo. Acts 17, 13 and 14. But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also and stirred up the people. And then immediately the brethren sent away Paul to go, as it were, to the sea. But Silas and Timotheus abode there still. And dito, mapapansin nyo, si Timothy from Philippi sumunod kay Paul and Silas sa Berea. At si Luke, naiwan siya sa Philippi. Si Luke nasa Philippi, mga panahon nito si Timothy nagbiyahe, sumunod sa Berea. At dito, yung mga Hudyo na nag-persecute sa kanila sa Thessalonica, nabalitaan nila na yung si Paul na hinahanting nila ay ngayon ay nasa Berea. At dahil doon, they come there sa Berea to agitate and stir up the crowds. Nang mabalitaan nila yon, yung mga mananampalataya in Berea. So, mapapansin nyo, there are brethren in Berea. So, anong ini-indicate nito? It means may church sa Berea.
Yung church sa Berea, yung mga church members sa Berea, they immediately sent Paul, mag-isa lang siya, sa coast to ensure yung kanyang safety. So, pinagbiyahe si Paul, hinatid ng mga church members si Paul. Paul, papunta na dito yung mga magpa-persecute sa'yo. Umalis ka muna dito dahil sasaktan ka nila. Si Silas and Timothy ay naiwan sa Berea. At dito, Paul is escorted to Athens by some of the Berean church member or believers. They are given instruction to have Silas and Timothy join him as soon as possible. So dito, hinatid ng mga church members si Paul sa Athens. Sabi ni Paul, okay, ito yung bilin ko. Pagdating niyo sa Berea, sabihin niyo kay Paul and Silas na sundan ako dito sa Athens. So si Paul ay nasa Achaia na, sa Athens na. At we're going to discuss that next week. Verse 15, mapapansin nyo, and they that conducted Paul brought him unto Athens, and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed. So, yan yung spend ni Paul sa Berea. So, we don't have any more information about the church at Berea, pero one thing that Luke highlighted about the Bereans, they were more noble. Bakit? Because whenever they hear the preaching of the Word of God, they receive it with the readiness of mind. At alam niyo po ba, hindi lahat ng tao ay ganan sa salita ng Panginoon. They don't have the readiness of mind. Pero hindi lamang doon. Ano pa? Meron din yung testing mindset yung mga taga-Berea. Ibig sabihin, hindi nila basta-basta pinaniniwalaan ang lahat ng kanilang napapakinggan. And that's a good character trait ng mananampalataya. Now, today, nag-aaral tayo ng life of Paul, pero I encourage you na by yourself ay patunayan kung lahat ng sinasabi ko right now ay according sa salita ng Panginoon, katulad ng mga taga-Berea. At yung mga taga-Berea, they search the scripture daily. What kind of Christians ang mga taga-Berea? What kind of Jews? Mga Hudyo, by the way, mga Hudyo. Yung mga Hudyo pala, ang tinutukoy dito na yung mga Hudyo na nasa synagogue ang mga noble. And some of them are believers, were got saved. So, now anong application na makikita natin dito? So, tulad ng nabanggit ko, wala na tayong ibang information about the church at Berea, pero one thing is sure, there was a church existed there. Yung presensya ng mga mananampalataya ay nagpapatunay na merong church na na-establish sa Berea. Now, application. After knowing this, after knowing the church at Thessalonica and the church at Berea, ano ang application nito sa atin? Una, makita natin, naalala niyo kung paano si Paul sa Thessalonica, how he reasoned with the Jews to prove that Messiah would suffer, and that Messiah is Jesus Christ of Nazareth. Merong kakayanan si Pablo to reason, to prove, upang patunayan the Lord Jesus Christ. Now, ang tanong, katulad ng mga taga-Berea din, meron silang readiness of mind, meron silang pagtanggap ng salita ng Panginoon, at meron silang testing mindset na patunayan, pagkatapos mapakinggan nila ang preaching, pag-uwi nila, pag hinahanap nila sa synagogue, by the way, wala pang copy ng mga Bible sa bawat tahanan ng panahon na yon. The only copy na meron ang bawat syudad ay sa synagogue. So dito pumupunta sila ng synagogue daily kahit walang church. Pumupunta sila ng Monday, Tuesday, Wednesday upang tingnan sa scroll na nasa synagogue kung yung sinabi ba ni Paul nung Sabat ay tunay. Now ang tanong, yan si Pablo, yan ang mga taga-Berea. Paano sila nagbibigay ng importance in mastering the Word of God? Ang tanong, application. Tayo mga mananampalataya in our time, we must be able also to reason with people to teach Christ and the gospel from the Scripture. Tayo mga mananampalataya, dapat meron din tayong kakayanan. Every one of us, kahit bata o matanda, lalaki o babae, nagpipreach man o hindi, nagtuturo man o hindi, Sunday school teacher man o hindi, each one of us should have the capability na pagka meron tayong kinausap, kaya natin buksan at ipakita na si Jesus Christ ang Messiah, na si Jesus Christ ang gumawa ng Ebanghelyo at yung kaligtasan niya.
Now, ang tanong, meron ka bang kakayanan yan right now, Christian? Kaya mo bang buksan ang iyong Bible at sabihin sa akin, paano mo mapapatunayan na si Jesus Christ ang Messiah? Paano mo mapapatunayan na si Jesus Christ ay Diyos? Paano mo papatunayan sa INC na si Jesus Christ ay Diyos? Paano mo papatunayan ang pananampalataya natin from the Scripture? Si Paul at yung mga taga-Bereans, they are giving importance to master this book. How about you, Christian? Now, sa second thing na makikita natin dito, katulad ng mga taga-Bereans, they receive the Word of God. Tayong mga mananampalataya, in our time, every time the Word of God is being preached, we must have the readiness of mind as well. The readiness of mind. Now, ang tanong, ikaw ba ay nagpunta dito sa church today with readiness of mind? O nasa ibang bagay ay yung pag-iisip? Taga-Bereans, mga taga-Berea, no. They have the readiness of mind. We will receive the Word of God with readiness of mind. Is your mind ready right now to receive the Word of God? At lastly, makikita natin dito, tayong mga mananampalataya, we must search the Scripture daily to test everything. They are searching the Scripture daily. No, bawat araw, hinahanap nila sa salita ng Diyos ang kalooban ng Diyos. O yung tinuro ni Pablo. In application, tayong mga mananampalataya, daily, hanapin natin, kailangan natin saliksikin ng Scripture. Now, in application, Brother RJ, paano? Halimbawa, ganito. After church, meron kang nakita, napakinggan sa preaching of the Word of God. Pag-uwi mo sa bahay, tingnan mo, ito bang sinabi ni Brother RJ? Ito ba according to Scripture? Ito bang pinakinggan kong preaching? Ito ba ay biblical o hindi? At alam niyo, hindi lahat ng Christian ay may ganyang, merong ganyang habit or character. Na bago ko tanggapin ang word na aking napakinggan, bago ko tanggapin ang isang tradition, and by the way, there are many tradition which I rejected because I searched the Scripture and I found that they are not biblical. Even Baptist tradition. There are many tradition, Filipino tradition, and even Baptist tradition that I rejected. Why? Because I searched the Scripture. Is that biblical? Is that in the will of God? Is that the will of God? And I proved, and I concluded, no, they are not biblical, and I will reject it. How about you, Christians? Do you have that mindset na katulad ng mga taga-Berea? We will search the Scripture first. Bago ko mag-agree kay Brother RJ sa aming Sunday School, uuwi muna ako sa bahay, titingnan ko muna yung Acts 17. Titingnan ko muna yung 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, kung yung bang sinabi niya this Sunday morning ay according sa Scripture. That's their mindset. That's their character. Pero sa atin, sa normal Christian, problem sa normal Christian, they come to church, their mind is not ready to hear the Word of God. Their mind is ready. Their mind is not ready to hear the Word of God. Ano pa? Pagkatapos ng church, they just accept everything. They just accept everything. Na paano kung halimbawa false teacher na ang tumayo sa simbahan, sa pulpito nito? Merong pangyayari before na nagsabi ang salita ng Diyos ay hindi pinireserve ng Panginoon. So are you going to accept that, or you will have the capability to prove na ito ay hindi sa salita ng Panginoon? That's the application. Now, I challenge you, mga mananampalataya, make it a habit to test everything by the Word of God. Yung customary ninyo bilang pamilya, ito ba ay biblical? Yung ginagawa namin sa aming pamilya, ito ba ay biblical? Yung ginagawa ba namin sa school, ito ba ay biblical? Yung bang tradisyon ng mga Pilipino, ito ba ay biblical? Ito bang ginagawa namin sa church, ito ba ay biblical? And before you accept it, kailangan mong tingnan, ito ba ay biblical? Pero kung hindi ka katulad ng mga taga-Berea, ng mga mananampalataya, you will just accept everything. You will just accept everything. And one day, mapapansin mo, your life is polluted ng mga wrong principle, wrong practices, because you don't have a testing mindset. Shall we pray?
Ama namin Diyos, salamat po Panginoon sa aming pong Sunday School. Salamat Panginoon na sa buhay po ni Pablo na inyo pong ipinakita sa amin. We pray na mga mananampalataya sa umagang ito ay magkaroon kami ng katulad ng prinsipyo na amin pong nakita kung paano po si Paul ay nagbigay ng importance sa Word of God at ng katulad po ng mga taga-Berea. We pray na tulungan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen.